Habang papalapit ang December 31, palakas ng palakas ang sigaw ng transport groups kontra PUV Modernization Program. Ano nga ba ang isinusulong ng programa? Taong 2017 na mag-issue ang Department of Transportation ng isang order. Tinatawag itong Omnibus Guidelines on the Planning and Identification of Public Road Transportation Services and Franchise Issuance. Layo nitong tugunan ang mga problemang kinakaharap ng mga commuter sa transportation sector sa bansa. Sakop dito hindi lang ang mga jeepney kundi pati na rin ang mga bus, UV Express services, taxi, TNVS at iba pa. Giit ng DOTR, dapat masigurong ligtas at environment-friendly ang mga public utility vehicle. Dahil dito, nagtakda sila ng age limit sa mga sasakyan. Ang mga pampublikong jeep na 15 taon o higit pa ay hindi napapayagang pumasada. Mga modern jeepney ang isinusulong na ipalit sa mga traditional jeepney. Humigit kumulang 2 milyong piso ang kada unit nito. Nire-require din sa ilalim ng PUV Modernization Program na mag-consolidate ang mga operator at driver o bumuo o sumali sa kooperatiba o korporasyon. Taong 2020 ang orihinal na target na implementasyon ng programa pero inusog ang deadline dahil sa iba't ibang dahilan, gaya ng pandemya at pagtutol ng mga tsuper. Giit ng mga nagpoprotestang transport group, hindi sila kontra sa modernisasyon, pero kinababahala nilang ang consolidation ay hahantong sa pag-phase out ng kanilang unit. Mababaon lang nila sila sa utang kapag bumili sila ng modern jeep. Malaki pa rin kasi umano ang kanilang gagastusin kahit na mayroong inaalok na loan subsidy ang gobyerno. Ang dulo pa rin po ng pista, pinahaba lang po nila yung time eh. Yung mag-file ka po ng consolidation, automatic wala ka na pong rights eh. Wala ka ng karapatan kasi wala ka ng prangkisa pinangahawakan. Pero paglilinaw ng gobyerno. Ang kinatatakutan kasi ng mga tsuper po natin ngayon, yung phase out, na palagi namin inuulit-ulit na sinasabing wala pong phase out. Kung yan po ay roadworthy at hindi po posibleng pagmula ng aksidente, whether it's a traditional or a modern jeep, pasok po kayo. Pwede po kayong pumasada. Si Pangulong Bongbong Marcos naninindigang final na ang itinaktang deadline sa December 31, 2023. 70% na aniya ng mga operator ang nag-commit na mag-consolidate. Pero ang mga transport group naninindigan ding ituloy ang kanilang welga para hindi matuloy ang deadline. Ina-announce natin ng piston at manibela ay magkasama na muli sa Tigil Pasada. Isang linggo hanggang magpasko, baka madugtungan pa po ito. Hanggang January. Dinala na rin nila sa Korte Suprema ang hiling nilang masuspinde ang implementation ng PUV Modernization Program. Hindi po kinakailangan na mag-consolidate at ang pahirap po sa milyong-milyong piso na halaga nito na alam nating sa korupsyon lamang napupunta.